Network Entertainment. One, two, three. Welcome everyone sa panibagong episode ng Machong Chismisan. Kasama niyo pa rin po Makoy Pare, your showbiz bro, yung corporate slave at yung resident macho next door. At kasama natin sa episode na to, lang iba, pinakamabangis, pinakamalakas, si Tito P. Tito P or Teke Tito. At kami po, ang inyong Machong Chismisan. Kami po ang inyong longest running comedy podcast sa buong Pilipinas. At kami po ang inyong more than twice a week source of happiness dito sa podcasting world. Welcome to Amateur R, mga kaibigan. Ito yung Tito P, malamig doon. ilang taon na Machong Chismisan, Tito P? Sandali, since ano tayo? Ba't ako tinanong mo ako yung bagong 11 years. We're on our 11. Isipin mo, pre. We take pride na sabihin na tayo ang longest running comedy podcast. Oo. Pero, nakakalimutan pa rin nating pindutin yung record button. Oo. For your information, guys, nagre-record na yata kami ni Tito P ng Hours worth of content. God damn. Hindi naman hours. Siguro mga 45 minutes na ba yun? Oh, almost an hour na yun, pre. Mga 45 Isang minutes episode na yun. Isang episode na, guys. Na naglalabasan kami ng ng mga hinanakit sa buhay, hinanakit sa bayan, Hinanakit sa gobyerno. hinanakit sa nepotismo. Tapos sabi ko sa utak ko, ilang minutes na ba para mag-ready na ako mag-closing? Pagtingin ko po, yung record button nandun, di pa namumula. Anyways, katulad nga nung sabi ko, kanina Tito P medyo na malungkot ako't pagod. Oh. Kasi nga, ang dami nangyari nitong nakaraang linggo, di ba? Oh. Na nag-uulan na naman. Ibang level na yung ngayon, no? Masasabi mo ba na ibang level na talaga yung pagbaha nitong mga nakaraan? O, di ba? Knowing, ngayong nakatira na ako sa QC. Okay. First hand kong na-experience ng Sabado na kailangan ko mag-reroute dun sa mga dinadrive ko kasi yung mga dating lugar na hindi nalulubog ng baha, lubog ng baha. Di ba? Tapos ang matindi dito, hindi siya yung baha na chill lang. Meron kasing baha na chill lang di ba? Ito yung baha na pang pelikula na Armageddon yung dating. Di ba? Ito yung baha na ando na yung fire brigade, yung mga ambulansya, tapos pinapatabi na nila yung mga tao kasi lumalagpas tao na yung tubig. Tapos humihinto ulit yung buong EDSA, pre. Yung hindi gagalaw yung EDSA kasi wala na makakadaan. Ganong level yung baha, di ba? Oh, ganun, pre. Sobrang lala. Ang pinaka nagpalala nito is lumala na yung baha. Biglang malaman mo na may mga ghost projects para sa flood control at yung amount na nilalabas ng gobyerno para sa flood projects na yun. So parang what the fuck? Di ba? Katulad nga nung napag-usapan natin recently, di ba? Napag-usapan natin si what's her face, si Sara Diskaya. Di ba? Kasi ito yung nakakatakot, pre. Di ba nag-ikot-ikot ka sa baha, di ba? Oh. Nakita ko sa TV, pre, nalubog ulit sa baha yung Araneta Avenue. Oh. Yun yung iniwasan ko, pre. Pre, ito guys, bibigyan ko yung tip. Utang na loob. Pag nakita nyo umuulan na medyo malakas-lakas, gawin nyo na lahat ng paraan para lumayo na kayo sa Araneta. Yun nga, nakwento ko a few weeks ago na nabaha ako sa Araneta Avenue. May tinaguan ako na higher ground, which is yung isang gasolinahan doon, Shell. Panood ko sa balita. Puta, lumubog yung Shell. Dami nilang kotse doon na nagtatago doon na parang lutang silang lahat. Diba? Lutang silang lahat doon. Na tinamaan ako ng lungkot din sa puso ko na, pucha, pre. Hassle. Paano kung nangyari sa akin yun? Actually, nagpaplano na ako nun eh. Ang bala ko nun, kasi yung Shell na yun, katapat niya yung exit point ng Quezon Avenue sa Skyway. Pinaplano ko ng counterflow doon sa Skyway. Na parang tatanggapin ko na mahuli ako doon na nag-counterflow kaysa malubog yung auto. Yun yung isang pinaplano ko. Pero tingin mo pag nag-counterflow ka doon, mahal din ang bayad doon, no?
Pero Hindi. parang better pa rin kaysa malubog yung sasakyan mo, no? Sa akin, ginawa ko yun sa Makati. Na Oh. nag-counterflow ako. One way Paakyat kasi ng siya eh. skyway. Hindi. Yung, nakalimutan ko sa portion to. Basta sa may Comuna, papuntang may gasolinahan sa dulo nun eh, yung papuntang Osmeña. Oo. Lumulubog yung portion na yun. Oo. Ngayon, kailangan kong umikot. Dahil one way yun, hindi ako pwede mag-counterflow. Dahil baha, umikot ako. Tapos may nakasalubong ako na yung nakatrike na na barangay. Tapos sisitahin ako. Tapos sinabi sa akin na na one way to, hindi ka pwedeng umikot dito. Tapos yung aanayin nga ako, sisitahin. Tapos sabi ko, nakita niyo naman sir, yung baha doon. Hindi ko pwedeng ilusong yung sasakyan ko. Padaanin niyo lang ako dyan sa clean fuel para makalipat ako sa kabilang lane. Oo. Naintindihan naman. Oo, pinabayaan naman nila ako. Kasi kung palulusungin nila ako, sasabihin ko, manguna sila. Hindi pwedeng ako manguna doon. Pero yun nga, parang ako nga, na-trigger ako, nakita ko sa balita ka na, putya, muntik na mangyari sa akin na malubog yung sasakyan ko. Ang masakit kasi, hindi sa mga nangyayari huli. An average Filipino na katulad natin. Ikaw, Tito P, average Pinoy ka rin. Ilan ang sasakyan mo? Isa. Ako, medyo sinuwerte ako ng konti. Isa sa akin, isa sa misis ko. Kaya, parang, since ako naranasan ko na rin dati na malubugan ng sasakyan, naramdaman ko yung hassle nun. Lalo na ngayon pre na, syempre, iba yung level na malubugan ka ng sasakyan na may computer box. Yung sa akin kasi mga lumang sasakyan dati na paliguan mo lang, linisin mo lang karburador, aandar na yun. Pag computer box, ibang usapan na yan eh. Nakakatakot talaga na parang nakikita mong lumulubog yung sasakyan mo nang wala kang kalaban-laban na posibleng masira. Yun yung nakakatakot. Tapos, makikita mo sa TV na putya, nandiyan si Sara Diskaya. Meron siyang 40 mahigit na luxury vehicles na parang isinasampal sa'yo na tangina nyo, bahala kayong maglubog-lubog dyan dahil sa kalokohan na ginawa namin. Pero ako, hindi ako allegedly. Allegedly. Pero hindi ako maapektuhan yun dahil nandito sa garahe ko, meron akong 40 luxury cars. Tsaka puro pangharabas ng baha yung mga sasakyan niya. Tito P, ilan yung brief mo? Mga 20. Tangina mga 20. Ako pre, nanggaling ako sa buhay na naranasan ko magkaroon ng 3 brief. Yun nga eh. Lahat naman natataduman doon eh. Nasira pa yung garter. Naranasan ko yun. Ngayon, medyo masasabi natin you've made it na meron ka na at least ng 20 mahigit na brief. Feeling ko pag pinag-combine natin yung dami ng brief natin, mas marami pa rin yung sasakyan ni Pero putay na brief, yun nga yan sakit eh. Putay na yung brief ko 20 lang, pero yung sasakyan ni Sara Diskaya 40. Diba? Ang no? Pag bumili siya ng sasakyan, para lang siyang bumili ng brief. Exactly. Para siyang bumili ng panty. Ang matindi sa kanya, pre, yung literal na parang panty kasi iba-iba yung kulay ng sasakyan niya eh. Oo nga. Meron siyang parehas na sasakyan, magkaiba kulay. Ganung level yung nakakaasar. Ay, nako. Anyways, ito yung isang balik tayo doon sa, natapos na tayo sa galit natin kay Sara Diskaya. Pero sa usapan at least pero galit pa rin tayo sa kanya siyempre. Ang internet ngayon, ang mapanghusgang mundo ng internet, merong isang pinag-initan ngayon na bago. Ito yung mga Nepo babies, pre. Or mga tawag nga na iba, mga Disney princesses. Sila yung mga anak nung mga tao na involved sa corruption, saka yung iba naman involved dun sa pagiging contractors dun sa di umanong mga na-corrupt na projects ng flood control. So, yung internet gumawa ng hit list. Merong mga tao na tingin ko pinagugatan nito pre si Vico Soto eh. Kasi nga di ba parang siya yung nag-open ng can of worms eh. Siya yung nag-open of can of worms. Pero hindi ko sinasabi na inutos ni Vico Soto na mga buwakin ng shit kayo ibulin yung mga tao na to. Pero timing. Timing. Ang nangyari nga, nagising yung diwa ng mga Pilipino. Oo.
Wait lang, baka ma-misquote ako. Hindi ko sinasabing tiniming ni Mayor Vico Soto. Timing na lumabas yung statement niya. Tapos biglang bumaha. Tapos yun na, all hell broke loose. Kasi nga, di ba, sabi nga ni Vico, supposedly, nasa kanya na yung information na yan nung election pa eh. Oo, pero ayaw niya ilabas. Hindi niya nilabas kasi, matalino rin si Vico kasi hindi niya nilabas kasi lalabas nga na namumulitika lang siya. Kasi nga kalaban niya sa politika. Eh ngayon, technically wala na siyang hahabulin dun sa mga diskaya eh. So okay lang na siya eh. No. Anyways, ito, balik tayo. Gumawa ng hit list ng internet. So ito yung mga taong yun yung mga anak na tinagurang Disney princesses. Si Jella Alonte, na galing sa isang political family. Ito yung isa sa medyo nabugbog ng todo. Si Claudine Ko. Vlogger din yata ito eh. Kaya medyo hindi ko lang alam. Siya naman ang mga nabully is yung mga social media influencers na galing sa mga quote-unquote affluent families na related sa government or mga contractors. Yun. So yan si Claudine Ko. Si Claudine Ko ba yung binuli ng mga tao yung maling tao? Oo, yung kasi may kapangalan si Christine Ko eh. Tapos in fairness naman kay Christine Ko, matalino siya. Nilaro niya lang din. So good job kay Christine Ko. Engagement niya, din yun eh. Engagement. Ito nadamay din doon si Tank Build, si Jamie Cruz. Kanina nagtatawanan ko kasi nung sinabi niyang Tank Build, ginugel ko. Akala ko lalaki siya. Tapos natawa ako. Pero eto alam mo ba yung history ng Tank Build? Parang ang alam ko sa laro yata yun eh, no? Sa Dota. Kasi pag sinabing Tank Build din yung parang ang tank yung makunat. So iniisip ko yung parang ang tank makunat. Hindi, kasi nga yung kumbaga mataas yung yung health points mo, hindi ka basta-basta mamamatay. Kasi sa video games yung hindi ko alam kung saan ako mas masasaktan eh. Yung sinabihan ka na para kang tank tapos makunat ka pa, tangin ng combo ng description yan. Pero yun nga, yung parang natawa rin ako nung yung sinabi mong Tank Build tapos sumambulat sa akin. Hindi galing sa akin yun galing sa internet. Galing sa internet. Tapos yan, natawa na lang ako. Ayoko na magbigay ng statement. Hindi ako naman yung magbukang masamang tao dito. Tangina ngayon ka pa natakot maging mapagbintangan na masamang tao. Anyways, yung basta majuba. Basta majuba. Not that there's anything wrong. Si Enciso Sisters. Tumaba tayo dati. Pag ganun ba, hindi natin nalulus yung yung fat card natin? Dapat hindi kasi di ba nga fat kid inside nga yung gamit niya ni Erwan Sige. Si Enciso Sisters, si Vern saka si Vernice na daughters daw ng Bureau of ano ba yung BOC? Bureau of Customs. So ito pala, hindi to connected lang sa mga flood control. So anyone na corrupt individuals na living lavish lifestyle. Yung mga quote-unquote pinaka-corrupt na ahensya ng gobyerno. Kaya Bureau of Customs, DPWH, yung mga related doon tapos nagvo-vlog ka pa. Yung medyo masasabi mong sketchy yung Yun yung magiging sketchy yung source of income nung Ay, nako. Sige, tuloy tayo. So, ang nandito pa si Mia Fortich. Filipino ba to? Fortich? May Filipino bang Fortich? Malamang may lahi na to. Okay. From an accused land grabber family. Okay. Okay tong listahan na to. Kompleto na. Hindi na tayo madudulas. Meron na nakalagay na accused. Si Jasmine Chan from a political company ako ng company. Politika. Sa bagay kasi parang kumpanya rin naman sila. Parang kinumpanya na Si Jasmine Chan from a political family. Si Jella Marasigan, including her siblings. Isipin mo kung ikaw yung kapatid ni Jella Marasigan, medyo natuwa ka pa, Kasi ang pinangalanan lang yung kapatid mo, tapos ikaw, ka lang, parang supporting roles ka lang, siblings ka lang. Yun yung maganda pag yung na-point out.
Hindi, baka hindi kasi siya content creator. Ay, nako. Tapos si Christine Lim from a political family / business family. So sila, katakot na ano to, na pangbabash yung kinukuha ng mga Disney princesses na to. Na actually, yun yung gusto kong itanong sa'yo, Tito P. Anong opinion mo dito? Na itong mga, technically mga bata pa itong mga to eh. Itong mga bata na to, mga anak ng politiko, anak ng mga taong nasa gobyerno, na hindi umano may ginagawang corrupt. Tapos, ini-enjoy nila ngayon yung produkto o yung benefits o yung privileges na nakukuha nila dahil dun sa mga magulang nila. Counted ba na, no? Na madamay sila dun? Kasi di ba may kasabihan na sinasabi na ano, hindi kasalanan ng ama ang kasalanan. Hindi kasalanan ng anak ang kasalanan ng ama. So, ang take ko dyan is, una, ako hindi ko ina-advocate na ibuli yung mga anak. Kasi, technically, hindi sila yung, kung gumawa ng kabulastugan yung mga magulang nila, hindi sila yon. Pero at the same time, hindi ko rin masisisi yung mga tao kung sila yung mapagbunto na ng galit. Kasi, oo naman. Kasi, ganito eh, yun nga yung sinasabi ko sa'yo na nung bumaha nung Sabado, may mga parte ng QC na dati naalala ko hindi yung binabaha. Tapos, mas malala na yung baha ngayon, nababaha na yung mga lugar na hindi inaabutan ng baha dati. Tapos malalaman mo na merong flood control projects na ginagawa before, plus yung amount nung na binubuhos ng gobyerno doon sa flood control projects na yun yung nakakagalit. Sipin mo magkano yung budget ng flood control? Nakakaputang ina no? Magkano yun? Nasa trilyones, di ba? Trilyones ba? Alam ko, trilyones yun eh. Basta malaki. Oo. Tapos, yun pa, yung malaman mo na naging ghost project siya. At ang mas doon, yung kumbaga parang putting salt doon sa wounds mo is malaki yung halaga na binigay ng gobyerno para doon sa flood control projects. Tapos lumala pa yung sitwasyon ng pagbabaha. Na before, understandable yung Ondoy bumaha kasi anomaly siya eh. Pero yung nangyaring ulan netong nakaraan, lang siya, wala pa nga bagyo, di ba? Umulan lang ng malakas na hindi ko na-expect na baha kasi siya yung typical na ulan na nararanasan natin before. Tapos paglabas ko, malalaman ko, kailangan ko na mag-detour kasi yung ibang daanan na dinadaanan ko, hindi na madaanan. Di ba nakaka-bad trip yung gano'n, di ba? Sipin mo, kasi ang dami ko nakikitang video sa internet na puta, hirap na hirap yung mga tao doon sa mga kalokohan nila. Hindi kaya sila, tingin mo, paano yung usapan sa loob ng mga bahay nila pag sa gano'n, na nakikita nila yung mga bumaba? Tingin mo naapektuhan din sila doon? O manhid na lang talaga? Ganun sila kasama? Anong tingin mo sa ganun? Well, kung nakatira ka naman sa luxury, medyo immune ka na sa mga nangyayari sa paligid mo. Pero hindi ba kahit paano human nature pa rin yun? Kasi sabihin mo nakatira ka sa subdivision. Pero kung nagsuscroll ka sa internet, makikita mo yan na bumaha sa ganitong lugar, nagkaroon ng ganitong kalamidad, ang daming na aksidente, ang daming nahirapan. Parang isang video nga na nananapak sa topic na to. Nakita mo yung Grab driver na nalubog sa baha yung motorsiklo niya. Pagbalik niya, nalubog sa baha yung motorsiklo niya, pinupulot niya yung motorsiklo niya sa ilalim ng baha. Yun yung isa sa pinaka graphic na statement sa nangyayari na to, na
ang sarap isampal dun sa mga tao nagsasabi na walang maghihirap kung masipag ka lang. Tapos ipakita mo sa kanila na buwakin ng shit, ito yung Grab driver na lumalaban ng patas. Tapos pagbalik niya nakalubog na sa ba. Paano mo masasabing basta magsipag ka lang aasenso ka kung madaming taong nagnanakaw ng oportunidad mong parang kumita? Pero ito yung masasabi ko pala, di ba yung tinatanong mo, ano yung nararamdaman nila? Alam mo yung kinwento ni Ramon Bautista dati sa podcast natin na gusto niyang pag-birthday niya, alam mong parang gusto niyang ipangalandakan na angat na siya sa buhay, yung magpapakain siya sa mga bahay ampunan. Tapos yung mga nakakawa kayong mga hampas lupa, ito pagkain para sa inyo. Parang feeling ko ganong type ng awa lang yung mararamdaman nila. Yung tipong malulungkot sila habang nakaupo sa recliner chair dun sa kanilang napakalaking TV. Yung ganong lang. Parang hasyendero style na malungkot na nakakawa naman tong mga hampas lupa. Buti na lang #blessed. Pero ito yung problema rin kasi sa mga quote-unquote nepo babies eh. The mere fact na naging content creator sila, tapos kung content man nila is to share their lavish lifestyle, dapat kasi meron ka ring self-awareness na kung nakita mo nang yung magulang mo nasa gobyerno, tapos merong probability na na mapagbintangan yung pamilya nyo na nangungurakot, bakit to pa gagawin yung sarili mong easy target sa social media? Actually, maganda nga yan eh. Kasama dapat sa planning yan ng magulang eh. No? Tangina, ito, nagplano ako na kung paano ako magnakaw. Dapat kasama rin sa planning dun sa pagturo sa anak ng tamang paggasta. Kasi yung isang nakakaburat, yung napanood mo yung video nung isang, hindi ko alam kung sinong nepo baby yun eh. Yung hirit niya, "Thank you daddy for being my unending ATM." Nakita mo ba yun? Ayun, nabasa ko yung na yun, yung write-up about doon. Nakakaurat lang, na parang, tangina, turuan nyo naman yung mga anak nyo. Na, sige, nagnanakaw. Anak, warning ha. Itong pera ko, di ko pinaghirapan to, ninakaw ko to. Pwede mong gastusin pero huwag ka masyadong maingay. Huwag ka maingay sa kapitbahay natin na kumbaga magpakatahimik ka lang dyan, anak, na kung bibili ka, huwag mo na i-post sa Instagram. Puta na yun. Kasama pa dun sa vlog yung tatay na sumasakay sila sa mga private plane. Puta na. Di ba sila nag-iisip? Parang si Sara Diskaya, di ba? Kung totoong nakaw nga yung mga pinambili niya ng puta, pinablog mo pa, di ba? Parang ang tanga-tanga lang. Kung hindi mo nga, kung kahit sabihin na natin si Sara Diskaya, halimbawa, hindi nga galing sa sa nakaw or sa anomalya yung mga sasakyan niya, parang hindi mo ba naiisip na tatakbo ka for a government office, tapos bago mag-election, lalabas ka sa isang social media content na fino-flaunt mo yung mga luxury cars mo. Siyempre dapat pinag-iisipan mo rin yung mga ganung bagay eh. Parang dapat para ka nag-chess. Yung mga galawan mo 2 steps ahead. Saka ito lang ang masasuggest ko dun sa mga nepo babies. But hindi sila matuto dun sa Robredo School of How to be a Political Daughter. Kasi yun yung nagiging, sige, tuloy mo yung tungkol sa Robredo mo at ikikwento ko sa iyo yung twist na ginagawa ng iba tungkol dyan. Sige. Hindi kasi, tingnan mo, yung... Saka crush mo lang si Doc eh. Hindi. Tingnan mo kung paano nila i-presenta yung sarili nila sa public. Kahit sabihin na natin, o kung sabihin na natin na may ginagawa mang anomalya yung mga Robredo, at least alam nila paano nila ipakita yung sarili nila sa public. Ang ganda. Yun ang playbook. Perfect yung sinabi mo. Pagpalagay na natin, again, pagpalagay lang natin na may ginagawang kalokohan.
yung mga Robredo. Perfect na perfect yung ginagawa nila kasi wala tayong makita. Kung may makita man, sobrang kailangan mong kalkalin. Hindi yung tipong isang tingin lang sa Instagram, ay puta, nagnanakaw ang tatay nito. Yun yung gusto mong sabihin, di ba? Kasi una, hindi sila nagyayabang. Tapos, ang mga pinapakita nila is yung isang anak nakapag-aral sa abroad pero partial scholar. Tama. Yung isa nagdo-doktor pero merong scholarship na tumutulong dun sa pagbayad ng tuition. At saka transparent sila na oo, naglalabas rin kami ng pera dyan pero natutulungan kami ng scholarship. Plus, yung mga kinukuha pa nilang mga courses is in line sa hindi yung, halimbawa, si Trisha, kung ang kinuha niya is for fashion, yung mga courses sa pangmayaman, doon medyo sasama yung loob natin. Pero anong ginagawa ng isa nagdo-doktor? Oh. So, gets mo, yung kahit pa paano, kung gumagawa man sila ng katarantaduhan, sa akin medyo pa ako medyo matatanggap ko pa na at least ito may ibabalik to balang araw, di ba? Diba? Hindi yung outright na, yung nagpo-flaunt ka lang ng lavish na lifestyle. Tapos wala kang maiaambag sa lipunan in the long run. Hey, his name is Chico Garcia. And his name is Gino Killiamore. And together, we are Only Fun. That's right, for only $12 a month. But if you're willing to pay, why not? No, we're from a podcast that talks about movies, TV shows. Basically, we do reviews of K-dramas, whatever is on streaming, whatever is on cinemas. We also get to occasionally interview celebrities, actors, directors, and of course infused with our own witty brand of humor and slice of life. Wow. I guess we don't infuse a lot. Check it out. So again, yun ang playbook, pare. Kung ako halimbawa, anak ako ng sabihin na natin ng politiko na nangungurakot at malaki yung kinikita namin. Ang ipapakita ko sa sa society or kung magpo-post man ako sa social media, yung kaplastikan na ikakabango ng pangalan ng pamilya namin. Pero ito pre, tatanungin kita. Kasi hindi ko alam kung sa timeline ko lang kasi 'di ba ang parang ano yung tawag doon, yung parang pag may na-click ka na isa, susunod-sunurin ka na nung yung sa algorithm. Hindi ko alam kung sa algorithm ko lang, pero ang nangyayari kasi sa algorithm ko ngayon, parang ang init ng mga tao dito sa mga nepo babies na to. Tingin mo ba ano ba to? Trend lang to na kasi alam mo naman ng Pinoy, ang daling makalimot ng Pinoy. Na parang until the next big topic, nag-trend lang to. Sige, mangbully lang tayo ng mga nepo babies na to. Pero months na kunwari umuso ulit yung Aldab or kung ano man yung mausong susunod, makakalimutan rin mo to. O tingin mo nagising na talaga yung mga Pilipino pagdating sa item na to? Feeling ko kasi yung society ng Pilipino parang may ADHD din Pag na-distract, medyo makakalimot Pero, kung titingnan mo yung naging resulta nung nakaraang eleksyon, medyo nabibigyan ka ng konting pag-asa Nagkakaroon ng improvement So sa akin, being the optimist that I am, mas gusto ko nang isipin na magandang paunti-unti namumulat na So, antayin na lang natin. In 5 to 10 years time, malalaman natin. Pero alam mo kung sinong masaya? Sino? Saya ni Atong Ang ngayon. Bakit? Nakalimutan? Nakalimutan pre yung mga magsasaka, ay yung mga yung mga sabongero. Mga sabongerong pinatay, di umano nilagay sa taal. So isipin mo ang flavor of the month natin is yung mga sabongero. Oo. Nakalimutan na sila. Ganun biglang nga sa nepo babies Ganun na the nepo babies are yung sabongeros.
Pero, I'm not saying na ilalagay din sila sa taal, pero sila ngayon yung mainit eh. Pero Ang tanong, hanggang kailan yung ganito? Magiging ano ba to? Ako kasi I wish na ito na nga sana nagising na tayo. Na ino-normalize na natin ang pamamahiya dahil sobrang kadiri talaga ng pagnanakaw sa gobyerno. Kasi ang problema kasi nasa kultura pa rin natin nga yung ano eh. Yung ano ba yung term doon? Idolism ba tawag? Hindi idolism eh. Yung kahit anong gawin ng idol mo, tanggap mo. Fanatic. Fanaticism. Na parang hinahanapan natin ng palusot yung mga idol natin. Dahil ang nangyayari kasi, pag tinanggap natin na mali yung idol natin, parang lumalabas na mali tayo the whole time. Hindi lang yung idol natin yung mali. Yung paniniwala natin dati is mali rin. Kaya parang tayo, pinapangatawan na lang natin na parang best example nga sa mga DDAs na parang hindi nyo kasi kilala yung comedy ni Tatay Digong. Yun yung mga laging sinasabi pag nagjo-joke siya ng foul. Or hindi ko alam, baka tayo ng mga medyo supportive ng Pinklaon, medyo clouded din yung judgment natin. Kasi may mga ibang nagpo-point out na si Lenny, naglo-luxury items din naman. Yung mga ganun, bakit critical lang tayo sa iba? Hindi ko alam kung dahil program na rin yung utak ko na maayos si Lenny. Baka mamaya, may point nga pala na si Lenny may mga luxury items lang din. Ganun. There are levels to this kasi. Yun nga, na tipong dinedeclare niya na meron siyang luxury items. Pero hindi, iba kasi yung dinedeclare dahil sa interview. Tapos nabanggit, ano yung how do you treat yourself? Tapos sasagutin lang niya. Kesa yung magpo-post ka ng vlog, ito nga pala yung mga luxury items ko, ito yung mga bags ko, ito yung Hermes ko, ito yung... Hindi ganun eh. So, again, kung paano mo siya ipresenta, katulad ng sinabi ko sa'yo, mas palatable sa akin na kung malaman ko na itong politician na to, although mali pa rin siya, pero mas matatanggap mo siya. Pero at the same time, hindi mo pa rin siya dapat tanggapin. Medyo hindi lang ganun ka lalim yung galit mo pag narinig mo siya. Kasi iba yung nasugatan ka tapos natalsikan ka lang ng alcohol kaysa yung binuhusan ka ng alcohol dun sa sugat mo eh. Yun kasi yung ginagawa sa atin talaga eh, no? Parang ninakawan ka na, tapos pagkakakitaan ka pa kasi ipapanood sa iyo yung vlog kung saan iniyayabang sa iyo yung pinaggastusan nung ninakaw sa iyo. Pero ang downside dito, kung na-focus naman yung anger ng mga tao dun sa mga Nepo babies, baka naman masyado mag-focus dun sa mga Nepo babies, nakakalimutan kung sino talaga yung source nung nung kanilang yaman. Oo. So parang manananggal din to, nagiging distraction din yung mga Nepo nagiging babies. Distraction lang sila kung tutuusin eh. Pero ito yung tanong ko. Tanong ko. Kasi 'di ba against bullying tayo? Ito ba yung exemption nung time na pwede tayong mang-bully? Kung ang ibubully naman natin yung mga taong gumagawa ng masama laban sa atin. Sample, yung mga nagko-corrupt nga. Unli bully ba yung mga yan? Sa akin kasi, hindi ako pabor sa bullying. Pero fact of life yun eh. At saka, naniniwala ako sa lahat ng bagay. Alam mo yung kailangan balanse. Kasi pag, alam mo yung, ngayon, sabi nga nila yung generation ngayon, medyo mas nagiging soft sila dahil hindi nila na-experience yung bullying as katulad nung na-experience yung bullying nung panahon natin. Na in a way, merong mga tao na build yung character nila kasi naka-experience sila ng bullying nung bata sila eh. So meron siyang trade-offs. So kung sa akin, hindi ako agree sa bullying, pero fact of life yun eh. Nangyayari talaga yun eh. Kasi katulad nito, basag na sa lahat ng Nepo babies, ang dami nilang na
Sinasabi, yan, yung kwarto na yan, may ambag ako dyan. O kaya si Tank Build, andiyan ka na. Kaya siguro ang laki ng katawan mo kasi kami nagpapakain sa'yo. Mga ganun. Parang, para sa akin, consequences to nung actions na ginawa niyo. Flinex niyo yung mga buwakin ng shit na pinagnanakaw di umano sa pamilya niyo, ng pamilya niyo sa amin eh. So, tanggapin niyo ang ganti ng api. Ang mga taong lumulusong sa baha. Kasi para isipin mo, ikaw taong lumusong ka sa baha, nalubugan ka ng kotse, tapos makikita mo na itong mga naging dahilan di umano ng pagkakalubog mo sa baha, pagkakalubog ng kotse mo o pagkawala ng ibang gamit mo, nagpapakasarap kung saan-saan. Parang yan yung bawi mo sa kanila no? Again, siya ang reason lang naman ba't nagkaroon ng napag-initan yung mga Nepo babies is naghanap lang ng outlet yung mga tao dun sa frustration nila and na-realize nila na imbes na yung mga officials, yung mga contractors, yung pag-initan nila na kasi yung iba dyan sanay na sila kumbaga nakapag-develop na sila ng thick skin dun sa sa pangbabash ng mga tao So ngayon, yung mga tao parang paano tayo makakabawi sa kanila na we can hit them where it hurts. Tapos ito yung mga anak, sakto, gumagawa ng content. Itong mga anak, paano pag itong mga anak yung tinira natin? Teka, tapusin mo yung statement mo. Hindi, yung ibig sabihin. Linawin mo yung statement mo. Ibig sabihin, kumbaga sa tao, kumbaga sa lalaki, alambawa, sa nakikipagsapa ka nga, pag yung kalaban mo, alam mo yung malaki yung katawan niya na kahit ano sapak mo, hindi mo siya mapuruhan, hindi mo siya masaktan, sipain mo sa betlog. Yung mga anak yung pinag-initan mo, doon medyo, syempre, yung mga government officials or yung mga contractors, masasaktan sila kasi mga anak nila yan Pero ito, Tito P. Kasi ito, tatanggapin naman natin na yung pang-aapi na nakukuha nito mga Nepo baby nito. Ang trigger nito, number 1, yung asar ng mga tao kasi nga nawalan sila. Feeling nila nakawan sila. Number 2, yung yamot nila dun sa sistema. Pero tanggapin natin ito, tingin ko isa rin to sa factor. Yung inggit. May inggit Legit kasi, yun. Ngayon, ilagay naman natin yung sapatos natin, yung paa natin sa sapatos nila. Kasi ang sinasabi natin, kaya damay sa problema itong mga Nepo babies dahil hindi nila kino-call out yung mga magulang nila. Tama? Hindi nila kino-call out yung magulang nila. At number 2, ini-enjoy nila yung privileges na nakukuha nila based dun sa kagaguhan na ginawa ng magulang nila. Allegedly. Okay. Ngayon tatanungin kita, Tito P. Oh. Kung ikaw, anak ka ni Sara Diskaya, tapos may privilege ka na pupunta ka lang sa garahe mo at pipiliin mo kung anong sasakyan yung gagamitin mo nung araw na yun. May privilege ka na ang baon mo ay mahigit 10,000 or may kung ano yung may unlimited amount of money ka sa loob ng wallet mo. Isusuplong mo ba yung magulang mo or sasabihin mo ba sa magulang mo na fuck you mom and dad, di ko gagamitin yung pera nyo? Siyempre, hindi. At saka ganito, bibigyan pa kita ng blueprint. Halimbawa ako, bibigyan mo ako ng pera. Hindi, bibigyan kita ng blueprint. Kung halimbawa ako, palarin ako, na malagay ako sa gobyerno at makakurakot ako ng malaking halaga, tuturuan ko yung magiging anak ko kung paano siya umasta para hindi tayo mabash. Unang-una kong gagawin. Hindi ba dapat turuan mo na wag na magnakaw? Hindi. Siyempre, hindi natin alam kung anong magiging natin kahihinat na natin. Siyempre, kailangan kung magkakaanak ako, kailangan palakihin ko siyang nag-iisip ng critical. Hindi ba pwedeng yung turo mo yung pag-isip ng critical na wag magnakaw para naman tumulong tayo sa bansang Pilipinas? Criminal mind ka pa rin buhakin ng shit gate. Pero nasa politika na ako, magnanakaw ako pero tuturuan ko yung anak ko na wag maging... Hindi ba pwedeng, pag nasa politika ako, tuturuan ko yung anak ko na wag magnakaw. Pero sige, doon tayo sa criminal mind. Sige, sa criminal. Hear me out.
Syempre, una, kailangan, tuturo ko sa kanya yung humility, saka yung pagiging simple. Hindi, kasi, sasabihin ko sa kanya, anak, hindi mo kailangan ipagmayabang na marami kang kotse. Okay. Kasi sabi nga nila, mas kumbaga, Tuloy ko lang, hindi mo kailangan ipagmayabang na marami kang kotse kasi ninakaw lang natin. Oo. Ninakaw lang natin to. Hindi, pero ganito. Kailangan tuturuan. Kakasuhan si Daddy pag pinagyabang mo sa Instagram na 40 yung cars natin, ano? Oo. Tuturo ko sa kanya, paano umastang old rich. Yan, yung old rich, di ba? Diba? Kasi, sasabihin ko sa anak, nakikita mo yan. Yung nagpapakalanda ka na na marami silang sasakyan, na naka-sports car, na kailangan pakita sa social media. Maliliit mga titi niyan. Hindi ganun. Anak, tingnan mo yan. Nakikita mo ba kung paano i-flex ni Wamos yung yaman niya? Oh, yan. Monta nga, di ba? Huwag mong gagawin yan. Oo. Kasi parang nagko-compensate. Parang it compensates for something eh. Tapos, Daddy, babae po ako. Hindi, kasi wala po ako titi, Daddy. Kailangan mong matutunan na hindi ka humihingi ng validation sa ibang tao. Yan. Pangalawa, tuturuan ko siyang gumawa ng philanthropical works. Yan, puta yan. The ultimate smoke screen. Yes! So pupunta tayo, anak. Parang bata pa lang pag birthday ko, pupunta na kami sa mga sa mga bahay ampunan, tapos yung magpapapark. Kaya ganito, Tipi. Anak, bago ka pumunta mamayang gabi sa Evia. Uso pa ba Evia ngayon? Anong Evia? Yung mga club. Ano ba yung mga club Evia? Ano ba yung mga pinupunta ng mga kabataan niya yun? Tayo na kasi pag nagbigay ako, yung mga Valkyrie, pero wala na yun, alam ko eh. O yun nga eh, Mars. Mars of boat. Hindi, pero... Anak, bago ka pumunta ng Mars Disco, pumunta ka muna sa ngayong umaga. Isama mo yung mga kaibigan nating press at pumunta ka sa tahanang walang hagdanan. Hindi. Saka, yun nga, parang ano ba yung mag-gather tayo ng mga ng mga may hirap, pakainin natin, at tatanawin na nilang napakalaking utang na loob na nila sa atin yun. Na tuwing may kita nila tayo at tumakbo tayo sa sa politika. Madali na natin makuha yung mga boto nun kasi nakuha na natin yung utang na loob nila sa atin eh. Mukha na tayo mabait sa kanilang mga mata. Diba? Sa murang halaga, pre. Sa murang halaga. Di ba? Isang bag lang yun eh. Kulang pa nga sa isang bag yun. Todo mo na yung grocery mo, yung isang buong grocery na sige, kaya na itong... Sabihin yung gagastusin niya, isang luxury bag lang yun. Sipin mo, pre, yung, ito pa, yung, di ba yung mga giveaways ng, ng depende kung anong city. Alam mong nasa Kamanaba ka pag yung mga nakukuha mong mga delata, yung mga di kilala eh. So, iba yung pronunciation. Anak, kung mamimigay tayo, dapat yung at least man lang pure foods yung nasa delata, yung maayos, hindi NFA rice yung ibibigay natin. Para pag nakita nila, sabihin talaga nilang mabait. Speaking of NFA rice, yung isang vlog nung na call out, hindi ko lang matandaan kung si Claudine nga yun. Di ba? Nepo baby nga daw. Puta, nag-house tour. Alam mo kung ano yung nakakita doon sa kitchen nila? NFA rice? Hindi, NFA rice. Parang kasing tangkad ng tao na patong-patong na NFA rice. Puta, isipin mo, ang dami nyo nang nakurakot sa Nag-NFA rice ba kayo? Nag-NFA rice ba kayo? Dalulugot ang lap trip. Anyway, sige, tuloy mo, Tito B. Yung masasabi talaga ng mga tinutulungan mo mahirap na napakabait mo. At saka, ang natuturo ko sa kanila, mag-aral na mabuti at kumuha ng scholarship. Kasi matatago ng scholarship at makakatipid pa ako. Imbis na binabayaran ko ng mahal yung paaral ko sa abroad, sino-shoulder ng scholarship fund yung pang tuition.
Ay, nako. Nakakaasar lang na na we're calling out yung mga taong ganito. Pero yun nga, ako parang agree din ako eh. Ang hirap i-call out nun kung ikaw yung ikaw yung bata na ikaw yung anak ng politiko. Oh. Kasi mas matutokso ka eh. Pero dito ko ipapasok para yung example nung anak ni Loren Legarda. Mm. Kilala mo ba yung anak ni Loren Legarda? Yung gumawa ng... Ito yung election, di ba? Kasagsagan ng election tapos Oo. nag-viral yung post. Si Lorenzo Legarda Libiste. Though hindi naman about Nepo Baby. Pero it's about calling out your parent. Mm. Kasi ang nangyari guys, kung natatandaan nyo, nung May 2022, si Loren Legarda sumapi dun sa koalisyon ng mga Duterte saka ng Marcos. Mukhang napalaki na maalam sa buhay ni Loren Legarda yung anak niya. Si Lorenzo Legarda Libiste. Nag-post siya sa Facebook nun. Ang sabi niya, my mother, a woman named Loren Legarda, is running for senator on a slate led by Marcos and a Duterte. She is endorsing fascist. I need everyone to know that Loren Legarda lost her son forever because of this. Puta, yun yung ultimate power move nung anak. No, it's syempre sad na relasyon ng mag-ina nasira dahil sa politika. Pero tingin ko may pinag-ugatan pang iba yan. Pero ito yung isang example ng tao na better sa atin, Tito P. Kasi tayo tatanggapin natin yung mga magiging Nepo Baby tayo eh. Aminado tayo na posibleng maging Nepo Baby tayo eh. Pero ang pinagkaiba yung Nepo Baby, siguro kasi nga tayo galing tayo sa hirap, Tito P. Na ito na yung chance ang umahon tayo sa hirap. Ito kasi siguro si Lorenzo lumaking mayaman to eh. Kaya kaya niyang i-let go yung pagiging pagiging Nepo Baby. Pero astig, di ba? Pero nakakatawa lang kasi meron ako personally mga kilala na galing sa pamilya na connected sa mga political families na ang sentiment nila is against dun sa ginagawa nung parent nila. To the point na nagkakaroon talaga ng away yung mag-ama dun sa na yun. Ay, nako. Pero hindi lang sila ganong katunog. Pero kasi, again, ang hirap kasi sa atin pagdating sa politika is yung mga matutunog na pangalan lang yung napapansin. Pero mas nakakatakot nga yung mga taong hindi mo naririnig yung pangalan eh. Pero ang sa akin rin lang, ito outlet na lang to eh, yung nangyari sa mga sa mga quote-unquote Nepo babies na to. Pag ikaw na-frustrate ka na sa sitwasyon mo, maghanap ka na masisisi. Nagkataon, sila yung naging easy targets. Basta ako ito di ba ang dami nating pinag-usapan dito sa episode na to. Malinaw na may mga pagkakataon yung mga itong mga Nepo babies na to. Sila yung nagsisilbi pa rin na na symbol na meron talagang masalimuot na sistema ng patronage tsaka hindi pagpantay-pantay na oportunidad dito sa lipunan. Na talagang magdedepende talaga kung sino yung magulang mo, kung ano yung pribilehiyong nakukuha mo. Yun yung sad reality dito sa na nandito sa mundo na kung kaninong pamilya ka pinanganak, mahirap tanggihan kung ano yung nakalatag sa harap mo. Yun yung ibinibigay ko pare dito sa mga Nepo, mga Disney princesses na to. Oo, nai-enjoy nila. And aminado naman tayo, Tito P. Sabi mo tayo medyo, siyempre yung mga nakikinig natin iba-ibang yan. Pero kami, personal opinion namin, mabash man siguro kami dito.
tingin ko mahihirapan din kaming tanggihan eh. Kasi nga tayo galing tayo sa place of hirap eh. Ewan ko sila, ang hirap eh. Parang ang hirap i-call out. Do yun yung tama. Alam namin guys na mali eh. Yun yung tama, i-call out mo. Pero tingin mo magiging factor ba sa atin, Tito P, pag nakita natin yung mga Pilipinong naghihirap na ninakawan ng magulang natin? Hindi, syempre, pipikit mo lang yung mata mo para hindi ka masaktan. Ngayon yung pag sinasabi, di ba? Parang hindi ba sila nakokonsensya? Tangina mo, ang ganda nun. Seryoso. Yung mata ko, tangina yan. Kasi, nakakawa naman sila. Papatayin ko yung TV, hindi ka na nakikita yung nangyayari. Nakakawa naman sila. Pakihanda nga yung golden champurado ko. Oo. Siyempre, kailangan, alam mo, paano hirap sa mga, sa mga tao. At dali-dali lang ng solusyon sa mga problema. Kailangan mo lang mag-isip ng maigi. Ay, nako. Ikaw, ano ba masasabi mo dito, Tito P? Yun nga. Ayusin niya lang yung moderator greed. Moderator greed. Rin. Moderator stupidity rin. Again, kung alam mong konektado ka na, affluent family kayo, pero connected kayo sa kung ano-ano mang anomalya, siyempre, kailangan mo na ring tamang strategy para medyo matakpan yung kalokohan ng pamilya nyo. Kasi again, iba yung dating mo pag yung ito pa ang problema sa mga sa mga social media influencers. Yung hindi nga tied na social media influencer na yumaman na walang ginagawang anomalya. Medyo mainit na yung dugo ng mga tao sa kanila. Bakit sumikat to? Ba't yumaman to? Wala namang kwenta yung ginagawa nito eh. What more pa kung connected ka sa sa mga quote-unquote anomalya. Tawag dito allegedly. So, ganun lang naman yun. So, try to at least present yourself na hindi ka kagagalitan ng mga tao. Ay, nako. Ang nakakalungkot lang kasi pre yun. Hindi ko alam kung trend lang to o ito na nga yung simula ng paggising ng Pilipinas sa mga ganito. Pero sana, I'm still hoping na hindi lang to parang yun nga yung issue tungkol doon sa mga sabongero na after a few weeks makakalimutan din. Sana yun nga, nakalimutan na natin yung mga sabongero. Feeling ko pag halimbawa merong sumabog na balita na na positive or negative, yun na yung magiging bagong usapin eh. Ay, nako. Anyway, sige, batiin na lang natin yung mga kaibigan nating podcast, Tito P, Backtrip Podcast, Tigas Tito Podcast, Pinoy Memeology Podcast, 25% Podcast ni Jasper Reyes, 3040 Podcast, MJ's Bubble Podcast, Fanboy Chronicles Podcast, Sakagalingan Mo Naman Podcast, andyan din yung Tatay Hood Podcast, Kislot Chronicles Podcast, Pandango sa Lightbulbs Podcast, saka Kunichimates Podcast ni Masahiro Nyoka. Tapos syempre yung mga bago nating kaibigan na Patreon, si Olayo Oxinpri, hindi ko alam kung tamang pronunciation ba yun, si Kay Gandahan, Dar Almendra, si Wilbert na asawa ni Beng, si Darwin Buswego, si Jimbo, si Jason Bonsa, si Jun Magpuyo, saka si Iser Patalen. At syempre, ang patron ng mga Patreon, ang napakagandang si Len Mackenzie. At syempre, katulong natin sa ating never-ending weight loss journey, Ketorific PH. Check out nyo sila sa Instagram, sa Facebook. Check out nyo rin sila sa Grab. Kung nasa Metro Manila kayo, baka abot kayo ng Grab para magpa-deliver na kayo ng Ketorific items na makakatulong sa inyong weight loss. Para hindi kayong matawag na tank build. Diba? Tank build, pero may muscles. Yan po. Ikaw, Tito P, sino mga gusto mong batiin, Tito P? Lang. Papromote lang ako ng IG ko. IG. Ano nga yung IG? Tito P? Tito__P. Yan. Para makita kayo ng walang kinalaman sa podcast. Wala bang mag-sponsor sa atin ng ng health supplement para sa memory, para hindi natin makakalimutan na hit yung record button. Oo nga eh. Baka merong gusto mag-sponsor dyan.
Anyways, yan po mga kaibigan ng ating latest episode ng Machong Chismisan. Kasama po natin si Tito P, natatanggapin ang nepotismo at ang pangungurakot ng kanyang magulang kung ibibigay ng pagkakataon na lagi nagsasabi. Steve's the best. Gago ka. Hindi ko sadya yun, Tito P, ha? Nagkataon lang. Na-realize ko sinetap mo ako dun. Hindi kita sinetap. Actually, nung naalala ko, ano nga ba sasabihin ni Tito P? Honesty is the best. Puta, sumakto. Ako nga pala si Makoy Pario, showbiz pro na lagi nagsasabi, lagi niyo tatandaan, ang tunay na macho, chismoso. Have a great day, everyone. Flip! The opinions of podcast creators, hosts, and guests are not necessarily reflective of the official stance of the Pod Network Entertainment, its hosts, or other network programs. The content created by the people behind the podcast is personal and not meant to harm any religion, ethnicity, group, organization, company, or individual.